Walang epekto naman. Sasakay ako sa tricycle sa amin. Makakatabi ko yung mga naka-shorts na babae. Kaya yung dance, gano'n. Walang kapangyarihan naman. Saan ka ba sumuot dito sa crossing? Ang dami mong makakasalat mo. Pero hindi lang yun. It is not always with ang flesh. Hindi po ang ibig sabihin yan ay yung last of the flesh. Maging po yung mga panahon na tayo ay parang naiinamon, parang nag-iinit ang ating ulo, parang yung ating emosyon ay sumasala na sa hindi dapat dahil nadadala tayo ng mga dikta ng ating isipan. Alam mo, maging ang isipan natin, tahimik po yung pagkakaroon tayo nagtapansin. Pagka tayo nagtapansin, ano po ang nangyayari? Wala pong power mo sa atin. Kaya hindi na tayo mag-iisip ng masasamang bagay. At pangatlo, ito po ang magandang nangyayari. Yung fruit of the Holy Spirit na nalalabas po yan. Sa halip na makasama ka ng hindi magagandang bagay sa iyong kapwa, doon mo madadama pa rin yung pagmamahal mo sa iyong kapwa at sila ay mga kapwa na hindi ko binigay. Praise God. Alam ko, ay ito po ang isang pinakamahalagang arm, pinakamahalagang susi para po tayo ay manatili sa ating Panginoon. Ito ang pinakamagandang pamamaraan kung paano tayo makalalaban sa ating kaway. Praise God. So, ilang po ako, marami po tayong mga kapatid na pagka ito'y na-i-share ko, kayo na pala ang kanilang ginagawa. Ako po ay masisya na ito po pala ang talagang nangyayari sa atin. Doon sa mga critical times sa ating buhay, doon tayo nag-a-affront everywhere, saan man tayo pumapatungo. Napakaganda po natin siya. Hallelujah. Yung pangatlo po, let us see, isa-isip lagi ang pagdating ng araw ng ating Panginoon Jesus. Bakit po natin yan isa-isip? Dahil yan po ang ating objective. Kung tayo makasama yan. So, isa-isip po natin yan. Sabi sa 1 Thessalonians 5:2, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam ng araw ng Panginoon ang darating na gaya ng magnanakaw sa kami, like a thief in the night. Dumarating po ito sa mga pagkakataon, darating po ito sa pagkakataon, hindi natin inaasahan. Sabi dito, minsan tayo sa labis na pagsasaya, pero hindi natin huwag tayo masisiguro dahil baka sa pagdating sa mga araw na yun, ito dumating ang ating Panginoon. Sabi po sa Lucas 17:26, at kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Ano po yun? Sa verse 27, sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang baha, at nilipol silang lahat. Amen? So, yun po ang mga nakalilibang na bagay ng sanlibutan na huwag natin masyadong ipapasok ang ating sarili. Times like that, mga kapatid, lagi natin isa-isip pa rin dadating na ang ating Panginoon. Huwag tayong masyadong mahikayat na mahikayat ng mga ganung mga pangyayari sa ating buwan. Ngayon, ano po naman ang magaganap sa mga tumalikod at sa mga hindi nanampalataya kay Jesus? Praise God. Kung kabilang dito yung second part, yung pagdating ng sila, anong nakakagulat. Sige, tingnan po natin ito. Sabi po sa 2 Thessalonians 2:11, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili ng kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Hallelujah. Tingnan natin ito mga kapatid. Ang pagtalikod po sa katotohanan. Ang una, ito po ay nangangahulugan ng pagtalikod sa salita ng Diyos.
po sa panalangin ng Lord Jesus Christ, Ama, italaga mo o pabanalin mo po sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Sabihin nga po natin ito, ang salita mo'y katotohanan. Praise God, dinideclare po natin yan, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pangalawa, ang pagtalikod sa katotohanan ay pagtalikod kay Jesus. Sabi ni Lord Jesus Christ sa John 14:6, sino po ang memorize yan? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sino man, walang makapupunta sa Ama kundi sa pagpamagitan ko. Amen? So, sino si Lord Jesus Christ? Isa sa description niya sa kanyang sarili, siya ang katotohanan. Pag tinalikuran natin ang katotohanan, ibig sabihin, at tinatalikuran natin si Lord Jesus Christ. Pag tinalikuran natin ang katotohanan, nagsisinungaling tayo. Saan tayo naharap? Sa ama ng kasinungalingan. Amen? Sino po ang ama ng kasinungalingan? Si Devil. Amen. So, dito po, sa mahiling mensahe ito, tingnan natin po ang aking wakas na paalaala sa ating mga kapatid. Hallelujah. Huwag na po tayong makipagkompromiso pa sa alok at mga tukso ng sanlibutan. Marami na tayong nasaksihang mga tanda sa daigdig na nagpapahayag ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. God. Kaya po, ito ang ating lagi gawin. Lagi nating kalalahanin po ang sinabi ni Apostol Pedro, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang iyong umaatungan at aali-aligid sa mga humahanap ng masasalamat. Amen. Mga kapatid, bilang members ng GHMI, ito po ang aking hinihiling sa inyo. Pag-ukulan nawa natin ng mataas na pagpapahalaga sa pamamagitan ng paggabay ng Banal na Espiritu ang mga bagay na magdudulot ng katiyakan. Sama-sama tayong sasalubong sa pagdating